Welcome to Rants TV, Travel and Events. Hello guys, nandito naman po tayo ngayon sa Intramuros. Please samahan niyo po ako mag-walk tour dito along Magallanes Drive para makita niyo rin po kung anong meron doon. At ito po yung update natin ngayon as of today, February 3. At yun, sa harapan po natin ay Pasig River Esplanade Phase 1C sa Intramuros side. Ayan po. At yun naman po ang Binondo Intramuros Bridge. At yan naman po ang napakagandang Binondo. Dito po tayo mismo nakatayo sa Jones Bridge. Ito po yung the historic Jones Bridge. At yung nakikita nyo pong arc, yan po ang Chinatown Arc. Pag didiretsuhin nyo po yan, Ongpin, Divisoria. Ayan po. Diyan naman po sa tapat natin ang Escolta. Ayan naman po ang Post Office Building. At sa likod po niyan ay Pasig River Esplanade Phase 1A and B. Diyan po tayo pupunta sa mga building na po yan. Yung National Press Club Medical Clinic. At doon sa may Bureau of Immigration. Titingnan po natin ang kahabaan ng Magallanes Drive. Dito po tayo mag-start. Ayan po, yung nakikita nyo po, yan na po ang Loton. Kung gusto nyo lumabas from Jones Bridge, ito po yung hagdanan. Dito naman po dumadaan yung mga jeep na may signboard, South, Pier 15 at Intramuros. Sa Pasig River Esplanade po yan dadaan. Kaya wala pong problema kung gusto nyo pong mag-commute. Napakaganda nga po mamasyal dito sa Pasig River Esplanade kasi napaka-accessible po. Kung mag-jeep kayo, madami po, lalo na kung galing po kayo ng Recto at Avenida. Sumakay lang po kayo ng mga jeep na may signboard, South, Pier 15 at Intramuros. At kung mag-LRT1 naman po kayo, ang pinakamalapit na station po ay Central Terminal. Kung didiretsuhin niyo po yung kalsada na to ay papuntang Manila City Hall or Rojas Boulevard at iba pang mga lugar. Ayan po ang Jones Bridge, dyan po tayo galing. Ayan naman po ang Post Office Building at Liwasang Bonifacio. Dito na po tayo sa bungad ng Magallanes Drive. Merong billboard po dito sa bungad ng Magallanes Drive. Meron po Tranvia rental fee dito, 1,200 per hour, 4,000 for 4 hours, 8,000 for 8 hours, inclusive of driver and fuel. Tour guide not included. Available po pala dito ang Tranvia. Ayan po oh. Sa mga nagtatanong po ng parking area, marami pong parking dito along Magallanes Drive, as you can see. Kasi po yung likod po nito ay Pasig River Esplanade na po. So kung mamasyal po kayo ng Pasig River Esplanade, pwede rin po kayong mag-parking dito. Ayun po mga vendors na rin dito sa Magallanes Drive kasi mga stall nila naka-organize. Ayan o, maganda tingnan yung mga vendors nila nasa ayos. Ayan po ang National Press Club. Ang likod nga po niyan ay Pasig River Esplanade. Dito yung kalsada dito napakalawak, sa tingin ko mga 4 lanes yata to or 6. Yung nga lang na-occupy ng parking area. Kaya lumabas 2 lanes na lang po. Ayan po mga stalls.
Ang likod naman po niyan ay Moralia Street na po, na kung saan ang Letran. Ayan po, may kalye din po yan kung saan dumadaan yung mga jeep na Pier 15 Intramuros at South. Ayan na po ang Pasig River Esplanade. Yan yung mga sasakyan na yan, oh, papuntang Binondo. Ayan po ang National Press Club. At ang katabi nga niya po ay building na sa tingin ko po ay abandoned. Ayan po, oh. Maganda sana i-convert yan ng mall, no, or kahit anong shop na world class, kasi tapat lang po yan ng Pasig River Esplanade. Yan, may nakalagay po doon, guys, oh. This is a GSIS property. Sa GSIS property pala yung building na yan, guys. Ang katabi po niya ay Chamber of Commerce. Ayun, doon po sa bandang unahan ang Bureau of Immigration. Yan, dito nga po maraming mga stalls dito ng mga vendors. Mukhang maganda naman sila tingnan, organized po. Pasok po muna tayo dito sa park. Ayan po yung Intramuros Wall. Dito naman na area, walang mga halaman dito except lang sa mga puno. Ganda sana kung i-rehabilitate nila to, lagyan ng mga maraming halaman, gawing mini garden. Kasi ang tapat po niya ay Letran. Ayan, oh. Ayan na po ang Moralia Street. At yung harapan po natin ang Colegio de San Juan de Letran. Yan po, established in 1620. Grabe, isa to sa pinakamatandang school dito sa Pilipinas. Pangalawa po ito sa UST. Ayan, may mga kalesa din dito kung gusto nyo mag-explore by riding a kalesa. Ang rate po ng kalesa per trip is 1,000 para sa mga regular passengers. For PWDs, students, and senior citizen is 800 pesos per trip. Yan po ang rate ng mga kalesa. Ayan naman po ang Chamber of Commerce of the Philippine Islands. Ayan naman po ang monumento ni Isabel II, Queen of Spain. El Ayuntamiento de Manila en nombre de los habitantes de Filipinas a la Reina Doña Isabel II. Yan, may nakalagay po dito, no littering and vandalism. Ayan po, ang tagal na po pala niyan, 1854. Katapat lang po niya ang Chamber of Commerce of the Philippine Islands. At sa ground level po ay BDO Bank. Yan po ang Puerta Isabel II. Ang harapan nga po niyan ay Moralia Street.
Pupuntahan din po natin mamaya para makita nyo po kung gaano kaganda ang harapan niya. Sa tingin ko dati ay mga shops yan at mga kainan. Kaso lang hindi pa po nila nare-restore as of now. Ayan po ang Puerta de Isabel. Actually sarado naman po siya. Baka isusunod din po nila itong i-restore kasi napakasayang po eh. Isa po yan sa mga walls ng Intramuros. Dito na po tayo mismo sa tapat ng Bureau of Immigration. Ang likod nga po nito ay Pasig River Esplanade. Base sa mga comments sa previous video natin, maraming ang hindi nagkagusto dito sa design ng Bureau of Immigration. Paano daw ito nakapasa dito sa Intramuros? Kasi kung titingnan nyo po ang design ay hindi siya neo-classical. Katulad ng mga sinaunang building. Ayan po. Sa kahabaan naman po ng Magallanes Drive, as you can see, marami din pong spaghetti wires dito at mga poste ng Meralco. Yun nga po, wish na lang po natin na makakaroon ng underground cabling system ang Intramuros na para mas maganda tingnan, malinis at organized. Dito na po tayo sa bandang dulo ng Magallanes Drive. Dito na po tayo malapit sa Plaza Mexico. Katapat lang po ng Intendencia Building. Ayan po oh. Then ayan na po ang Binondo Intramuros Bridge. Maiksi lang po ang Magallanes Drive. Ayan po, grabe, bumabaha po ang mga nakapark dito sa Magallanes Drive. Sa mga nagtatanong po ng parking area, kung mamasyal kayo ng Pasig River Esplanade, marami po dito sa Magallanes Drive. Nakita nyo na pong dinaanan natin na marami nakapark. Pwede na rin po kayong mag-park dito. Kasi nandito lang po ang Pasig River Esplanade. Ayan po oh. Dito na po tayo mismo sa Plaza Mexico. Ayan po ang monument, 4th Centenario de la Expedición Maritima Mexico, Filipinas, 1564 to 1964. Ayan yung Pasig River Esplanade. Ito yung Magallanes Drive kung saan tayo nag-walk tour. At ito naman po ang Intendencia Building. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Intendencia Building ay former government offices for several years during Spanish era. Ngayon nga po ay nire-restore nila as National Archives of the Philippines. Ayan po ang Magallanes Drive. Then, ipapakita ko po sa inyo dito sa Pasig River Esplanade na side. Sa mga hindi po nakakaalam, dito na po magdidetour yung mga sasakyan, lalo na yung mga jeep na may signboard South Pier 15 at Intramuros. Ayan po. Ayan po ang Pasig River Esplanade. Yan, ito po yung kalye sa likod ng Bureau of Immigration. Ayan, dyan po sila mag-detour.
At doon po dadaan sa Soriano Avenue, lalabas ng Anda Circle papuntang south at Rojas Boulevard. Diyan na po ang pinakadulo ng Magallanes Drive na kung saan lumiko ang mga sasakyan. Pagbaba po ng ramp ng Binondo Intramuros Bridge ay Soriano Avenue na po yan. At yung sa kabilang side naman po ng Intendencia Building ay Moralia Street. Punta po tayo sa Moralia Street guys para makita nyo po yung Puerta de Isabel II na napakaganda po ang harapan nun. Welcome Crucero. Ito po ay tapat ng Bureau of Immigration. Part po ito ng Puerta de Isabel II. Ayan po, close siya. Siguro dating shop ito. Ayan o, tingnan nyo po kung gaano kakapal yung wall na to. Kasi hindi tayo pwede umakyat, sarado po siya. Dito po tayo sa Moralia Street. Ito na po yung harapan ng Puerta de Isabel II. Napagaganda na nga rin po dito eh. No, lalo na po kung ma-restore tong Puerta de Isabel II. Kasi sa tingin ko po dati ay mga coffee shop ito, kainan at iba pang mga shop. Ayan po. Kaso lang hindi pa po nila na-restore as of now. Napakaganda dyan na side kasi walang mga poste at mga spaghetti wires. Mga lamppost lang ang nakikita. Diba po, sana po buong Intramuros no, wala na tayong makikitang mga spaghetti wires katulad dito na side. Sobrang ganda, napakalinis. Ayun na po yung Letran. Guys, ito po yung latest update natin ngayon dito sa Magallanes Drive in Intramuros, Manila. As of today, February 3, 2025. Maraming salamat po sa patuloy niyong suporta at panonood ng aking mga videos. I really appreciate po. At hindi po ako magsasawang i-update kayo, lalong-lalo na po sa mga government infrastructures. Mabuhay ang Pilipinas! Okay guys, thank you for watching and keep safe everyone.